30 years po kayo nagtrabaho? 37 pa. More than pa pala. 37 years. Halos 4 decades yun, tatay. 4 na dekada. Hindi na pa ako makapagtrabaho kasi nagkaroon pa ako ng frozen shoulder. So sinabi nyo na lang sa agency kung siguro pwede ka mag-early retirement. Anong binigay? Last pay lang? Apo, last pay lang. Sinabi po sa akin, project employee lang daw po ako. Okay. Bakit siya isang project employee for mahigit 37 years? Hindi man lang siya na-elevate? Tama ba yung sinasabing 37 years na project employee lang? Napaka-unfair naman po yan. Kung kanyang continuous hiring is considered as necessary. Kahit na project employee kang kitawag sa'yo, pero for 37 years nga, by virtue of years, dapat regular employee ka. Itong Trace Best Incorporated ay walang business permit. Naku po. Ang opisina po nito at ang business permit ay matatagpuan sa Shopee. Los Baños po. Yung kanilang address sa kanilang online, naka-address po sa Makati. So misleading po. Lumapit pa ako sa Tagpabitag mo para reklamo ang agency na Trace Best Incorporated. Nireklamo ko po ang agency gawa ng sinabi po nila sa akin na hindi daw po ako project employee. Kaya wala daw po ako matatanggap na anumang benepisyo o retirement fee. Retired pa ako noong August 30, 2024 at nagpasa pa ako ng requirement sa HR para sa aking retirement fee. Nananawagan po ako sa agency. Sana po mabigyan niyo naman po ako ng retirement pay. 37 years na po akong nanilbihan sa inyo bilang isang janitor. Sana po mabigyan niyo sa akin yung retirement pay. Magandang araw po sa inyo. Araw din po. Opo. Sir, sabi rito, 30 years po kayo nagtrabaho? 37 pa. More than pa pala. 37 years. Halos 4 decades yun, tatay. 4 na dekada. 37 years po, iisang agency lang po ang pinagtrabahuhan nyo. Tama po? Bali, 3 po yan. Pero isa lang pang may-ari. Nagpapalit lang ng pangalan over time. Pero isang management lang po. So, edi kilala nyo po talaga yung may-ari kung ganun katagal na kayo nagtrabaho. Opo. Malapit po ba kayo sa kanila or hindi nyo rin sila masyadong nakakasalamuha? Hindi, namin sila magkita. Minsan lang magkita. Pero sir, yung 37 years, palagi pong janitorial yung ano nyo? Opo. Ano pong mga establishment ang nililinis nyo, tatay? Una po, eskwelahan. Eskwelahan, Tapos, sumal po, clinic na. clinic. Alam nyo po ba kung kinakaltasan yung mga sahod nyo? Opo. Ano po yung mga kinakaltas sa sahod ninyo? Kinakalas po sa akin na is at pag-ibig. SSS Pag-ibig. Alam nyo naman po ba kung nare-remit ng tama? Opo. Meron naman sir, may hulog naman po. Apo. Pero ang pinaka-problema mo dito ay retirement pay. Retirement pay lang po. Bakit po? Ano naging problema? Kasi yung kasama ko po, nagkaroon lang sila. Meron yung nabigyan. iba yung Opo. kasama, nabigyan po. Opo. Ngayon, sino po bang nag-decide na mag-stop o mag-retire na kayo sa trabaho? Kayo po o si Ako po. agency? Kayo nun po. Kasi Bakit? di na pa ako makapagtrabaho kasi nagkaroon pa ako ng frozen Panggit. shoulder. Frozen shoulder. Okay, oo nga, may ganun So nga. sinabi nyo na lang sa agency kung siguro pwede ka mag-early retirement ay sana mabigyan ka ng mga karapat-dapat para sa'yo. Tama po ba? Yun naman ang nangyari is hindi ito binigay sa'yo ng agency. Anong binigay? Last pay lang? Opo, last pay lang. Last pay lang binigay. Tinanong mo ba yung agency kung ano yung makukuha mo? Wala ka ba makukuhang retirement pay sa tagal na ng panahon? Wala daw po ako makukuha kasi Separation pay, may nakuha ka? wala. Anong pagka-explain sa'yo? Bakit hindi ka binigyan? Yung sinabi po sa akin, project employee lang daw po ako. Okay. Ang concern ko lang kasi dyan, ang isang project employee is usually hindi ganun dapat katagal na nakaka-categorize as project. Pagka per project lang, of course, for a short amount of time, pero kung talagang araw-araw ko pupasok, wala naman palya, dire-diretso ka pa rin for how many years? 30 plus years, 37 years. Then dapat ikaw sana ay qualify na as a regular employee. So kung hindi nila ginawa yun as regular employee, then baka meron ng paglabag sa ating labor code na kung saan hindi ikaw kinategorize doon. Kasi medyo may problema na kung saan hindi naman pa pwede na project employee ka buong buhay mo. Di ba? So nakausap ng bitag ng head ng HR ng Trace Best Incorporated na si Juliana. Tumanggi ito na sumagot sa aming programa, ngunit nga ayon kay Juliana, si Tatay Ruben daw ay isang project employee na nga, which is confirmed by ni Tatay himself na sinabi niya kanina. Kaya hindi ito naaprubahan sa retirement pay. Pero dagdag ni Juliana, kakausapin daw nila ang kanilang management para mabigyan
ng tulong si Tatay Ruben. At maaari daw bumalik si Tatay Ruben sa kanilang opisina ngayong Lunes para makausap at matulungan sa pag-aayos ng mga pensyon nito. Well, I do understand yung mga sinasabing pensyon, pero number one, bakit siya isang project employee for mahigit 37 years? Hindi man lang siya na-elevate sa ating sinasabing regular employee, kahit minimum wage or whatever it is na dapat niya makuha, ay dapat naayos man lang yun sa tagal na ng panahon. Well, para siguro magawa na agaran aksyon ng kanyang concern ni Tatay, ay kakusapin natin ngayon si Attorney Joseph Rosal, Senior Labor Employment Officer ng DOLE. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Sir, may concern kami kasi itong si Tatay daw ay parang, if I'm not mistaken, he's a janitor for a certain company na pangalan ay Trace Best. Trace Best Agency, na kung saan project employee lang siya, sir, for almost 37 years. Ngayon naman si Tatay ay meron daw na-diagnose siyang for frozen shoulder na problem. So of course, hindi siya makapagtrabaho na maayos and he just decided to retire. And sinabi niya naman ito sa kanyang agency. Pero ang nangyari, ang sinabi ng agency na, ay, ito tayo, mabibigay lang namin sa iyo last pay. Tignan na lang namin kung mabibigyan pa namin ng additional. Tatanong ko pa sa management. So, sir, yung concern ko lang is bakit tama ba yung sinasabing 37 years na project employee lang? Naku po sir, narinig ko nga po yung sinabi niyo po kanina. Ako po ay nag-a-agree po sa inyo sa sinabi niyo na kanina na for 37 years po ay naging project employee po siya. Napaka-unfair naman po yan. He might be considered as a regular employee dahil yung pong kanyang continuous hiring is considered as necessary at desirable na po talaga sa business ng employer. So, hindi po talaga acceptable yung pong claim. Alright. Okay. Sir, matanong ko lang para malaman din ng ating iba na mga nanonood, kasi I'm sure may iba din na mga empleyado din sila na kunwari na nasa agency din or yung iba nagtatrabaho and baka applicable din ito sa kanila yung sinasabing project employee. So can you say, sir, ano ba yung parameters ng project employee and when can a project employee be considered as a regular employee? Kapag po sila at the outset, consider namang project employee, dahil po for a limited period lang po ang term. Pero kapag po naman po continuous at saka po repeatedly, the worker is being hired, like po yung nangyari po dyan kay sir natin, Sir sa ating Ruben. po client. Yan po ay magiging he might be considered as a regular employee by virtue of continuous hiring po. Alright. So, sinasabi niyo, sir, dito na meron talagang sinasabing paglabag ng itong kumpanya na kung saan kinontinuous hiring nila pero kinategorize pa rin as project employee. So, meron talagang sinasabing na may makukuha pa ba siya sa kumpanya? Dahil nga po siya considered na regular employee, yung pong kanyang sinasabing retirement ay posible po. Yes, Posible po natin. Ano po ba ang computation ng retirement natin pag mga ganitong empleyado? Ang computation po, yung kanya pong prevailing rate times number of years po ng kanyang serbisyo. So medyo sa case ni Sir Ruben, medyo malaki-laki kahit paano kasi nga 37 years. For 37 years po. Opo. Tapos attorney, bukod pa yun dun sa mga pension niya, tama po ba? Yes, ma'am. Bukod pa po doon sa kanya mga pensions na attributed po sa kanya as a regular employee po. Ayun, tatay, narinig mo. Dapat talaga meron daw. Kasi kahit na project employee kang itawag sa'yo, pero for 37 years nga, by virtue of years, dapat regular employee ka. Yun dapat ang inaano ng agency sa inyo. Okay, tatay? Yes, Kasi sir. according po kay tatay, 37 years na po siya sa work. Pero over the period of time nun, sabihin natin nung 1987, iba pa yung pangalan ng company, hindi pa Trace Best. So, hindi po ba yung makaka-apekto? If ever lang po, no? Baka ma-technical kasi si tatay dahil nga iba pa yung pangalan ng company, parang 3 beses daw po nagpalit ng pangalan. Will it affect po ba yung 37 years na, kumbaga, claim ni tatay for his retirement pay? Hindi naman po, sir. Kasi kung kahit naman po yan ay nag-change ng name, pero ang mga persons composing the entity are the same, ay continuous pa rin po at makakount din po yung
length of service niya beginning from 1987. Oo, kumbaga, basta same management po kasi mahirap. Baka pag nag-iba ng management, sabihin, hindi ka na namin Yes, sir. tao. Di ba? Parang nagtuturoan na po. Opo. Kasi commonly, attorney, sa bitag, ganun yung mga natatanggap namin na reklamo. Parang biglang Opo. nagpalit ng pangalan yung kumpanya, nagtuturoan na. Siguro maging optimistic din po siguro si tatay dahil ang change of name naman po ay does not mean na mayroong dissolution po ang isang entity. Alright. Okay. Apo. Sige sir, at very much clear na no, yung mga naging possible concerns ni tatay regarding dito kung may makukuha pa siya. So, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. At least, ma-endorse din namin itong si tatay direkta sa inyong opisina para magawan po ng solusyon. Ngayon naman na makakausap natin sa kabilang linya itong License Officer, Business Permit and Licensing Office ng Makati City. Gusto lang namin sir, malaman on your end kung meron ba itong sinasabing permit, itong Trace Best Incorporated. Dito po sa Makati City po, itong Trace Best Incorporated ay walang business permit. Naku po. Napuntahan na po namin, na-inspection po namin yung kanilang opisina na sabi nga ng ating complainant ay matatagpuan sa Mascardo Street, Tama, Bangkal, Bangkal. Makati City. Yes, correct. Pero dun po sa inspection namin, ang may opisina puro ay ang Philippine Pest Control Incorporated. So dahil wala po si Trace Best po doon, hindi po siya nag-opisina roon. I-require po namin na mag-submit si Filipino Pest Control ng kanyang written explanation bakit nirereklamo si Trace Best doon sa kanilang location din. So, different business So, pero same address. Opo. So ang sabi niya, parang ano po siya, si Trace Best po ay kanilang sister company, pero ang opisina po nito at ang business permit ay matatagpuan sa Los Baños po. Los Baños, Laguna. Malayo-layo Yun po ang kanilang permit. Doon po ang naka-address ito pong Trace Best po. Yes. Kanina, nag-submit po itong Trace Best through yung their HR officer, napunta po yung officer. So nabanggit ko po yung reklamo ng ating si Mr. Ruben po ba ang pangalan? Yes, correct. Bukan daw nilang kahit pa matulungan si Mr. Ruben. So kinukontak po yata nila siya. Alright. Yun lang po ang nasabi sa atin ng HR nung isabit po itong explanation nila sa amin. Well, sir, no, completely separate dapat yung issue nitong ni Tatay Ruben dun sa kanilang permit. Because yung naka-register na address is hindi naman angkop dun sa kanilang pangalan. So, there's already a discrepancy and a problem there. Tingnan rin po namin, sir, kasi tulad ng nasabi nyo po, yung kanilang address sa kanilang online, naka-address po sa Makati. So, misleading po ka-address sila sa Mascardo, pero ang kanilang opisina talaga ay Los Baños, Laguna. Alright. Sige, sir. Very much clear na yung nangyari. And maraming salamat, sir, din sa paggawa ng agaran aksyon dun sa Okay, pag-inspect ng lugar. So, maraming salamat po, attorney. Sige po, maraming salamat po din sa inyo. Alright. Okay na ba sa iyo yung nangyari ngayong araw na nalaman na ng katotohanan kung ano ba dapat, at least clear na sa iyo na meron ka makukuha? So ano masasabi mo siguro na huling mensahe bago tayo magtapos ngayong araw? Mga asikasuhin daw nila, tatay. Maraming salamat po Alright. Sige, sa tatay. pabitag mo. Alright. Sige po, tatay. At dyan nagtatapos ang sumbong na to. Hinggit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kay Digiiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibabitag Mo. Sir Bentol po, Sir Carl po, papasalamat po ako. Tanggap ko na po yung aking length of service. Papasalamat po ako.